Mateo 24:4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman." O si? Yan ang babala na binigay ni Jesus noong panahon niya, na huwag kayong mailigaw ninuman. Bakit? Ituloy mo mga Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, "Ako ang Kristo," at ililigaw ang marami. O ano ibig sabihin ng Kristo? Ako ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ako ang totoong relihiyon. So, yan naman nagligaw sa inyo. Wala naman naituro ang mga relihiyon ninyo tungkol sa mga pangyayari. Alright. So, naligaw kayo, kaya dumami ang kasamaan mula pa noong unang panahon. Yan ang problema ng Diyos. Kaya nilunod yung mga tao ng panahon dahil matitigas ang ulo. Walang maniwala sa mga pangalan ng Diyos. Sa babagitan ng mga propeta. Na doon sa Genesis 1:1. Genesis 1:1. Pamagat. Nilalang ng Diyos ang sanglibutan. O si? Nilalang ng Diyos ang sanlibutan. Pag-ari niya sanlibutan. Tayo lahat ay anak ng Diyos. Pero hindi kayo sumusunod sa utos ng Diyos. Kamukha ng panahon ninyo Sumunod ba ang tao sa utos ng Diyos? Sino ginamit niya? Hindi ba si Noe? Ano sabi ninyo Babahin na tayo. Ilulunaw ng Diyos ang mundo. Naniwala ba sila sa isang propeta na gaya ni Noe? Dahil sa panahon natin, may propeta noong panahon ni Jesus na totoo, na nagsabi sa mga bagay nito na huwag kayo mailigaw ninuman. Hindi ba babalayan? Paalala sa isang taong nagmamahal gaya ni Jesus. So, itinuloy-tuloy pa rin ninyo yung pagliligaw. Sino naman nagligaw na ito? Yan ang mga taong binuyo ni Satanas. Para magkamit lang ng pera, ibubuyo kayo ni Satanas, ibubulid kayo sa kabamakan, para kayo'y mapahamak. Dahil sa Satanas, walang kasama sa impyerno. Siya lang mag-isa. Gusto niya magkaroon siya ng follower sa impyerno. Kaya nambuli siya. Anong pambubuli niya sa mga tao? Na ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Matthew 4:1. Mateo 4:1. Nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo sa mga batong ito ay maging tinapay." O si? Utusan niya na magic, bato, gawin mong tinapay. Ano ibig sabihin nito? Ano man bagay? Bakal man? O bato man? O ano man bagay, gawin mong tinapay. Ibig sabihin, i-convert mo sa tinapay o pakinabang o pera sa anuman na ipag-utos ni Satanas. Yan ang ginagawa ngayon ng mga politiko. Okay? Para magkagawa lang na sila ng pera, mag-magic sila sa pamamagitan ng mga maraming kuskus balungos. Para magkapera sila. Yan ang ibig. Ha? 8 na. Susunod pa. Hindi ko na diretso sa 8. Yung kasunod ng kwan. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, "Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. O see, doon pa pinaulawan niya ang tinapay ng buhay ay salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Pero wala silang paniwalaan na ang Diyos ang magliligtas o magkagawa ng matinapay o paginabang sa sangkatawan. Then nilalang niya sa katauhan. Kailangan niya pakainin ang sangkatauhan. Pero anong ginagawa ng sangkatauhan? Alright, gusto nila sila lang ang makinabang. Okay, pangatlo. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa tuluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. See? Baka matisod ka ng iyong paa sa isa-isang bato. Maniwala kayo na si Satanas marunong sa Ebanghelyo. Ibubulid niya si Jesus dahil siya ay ginugutom na, naghirap na. Ano sabi ni Satanas? Magbigti ka na lang, parang ganon. Magpatulog ka, pagbibigti yun. Dahil wala na, gutom na si Jesus eh. Kaya akala niya, sa gutom niya, magpapakabatay, kamukha ni Jonas. Ano ginawa ni Jonas na propeta ng panahon niya? Dahil puro utos sa Diyos. Hindi ba nagbibigti si Jonas? Ano sabi niya? Mabuti pang mamatay. Dahil puro paglilingkod, wala na mamakain. Alright. Di ba binigyan siya ng makain? Pagkatapos inutos niya ang uod at kinain yung bunga ng halaman na dapat niyang pakinabangan. Nagalit lalo dahil kinain ng uod. Inutos ng Diyos na kainin ng uod para magtino si Jonas. Kaya akala ni Satanas, magaya niya si Jonas. Magaya na Jesus si Jonas. Anong sabi ni Jesus? Ito lima. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. Ano ibig sabihin niyan? Ipinakita na naman ulit kay Jesus ang kayamanan ng buong mundo. Dahil mayayaman na ang buong mundo na kung sundin niya ang mga bagay na ginagawa ng kamukha ng mga pare, yayaman si Jesus. Payayamanin niya si Jesus. Dahil ang mga pare, nalinlang ni Satanas, ipinagpalit ang Diyos sa pera. Pinababayaan na kanilang mga tao. Kasinungalingan ang tinuturo sa pamamagitan ng bautismo, binyag, kumpil, kasal, tinapay na pinitpit galing sa panaderia, kaligtasan daw. Hindi ba yan ay pambubola? Ano sawad ni Jesus? Nung tuksin siya ni Diablo na magpayaman. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. O see, aliwanag ibibigay ni Satanas kay Jesus ang mga kayamanan ng mundo kung sundin niya ang utos ni Satanas na kasinungalingan. Okay. Anong sagot ni Jesus? Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, natukso ba si Jesus sa pera? Nagsinwaling ba siya? Niligaw ba niya ang mga tao? Alright. Dahil hindi niya mailigaw si Jesus. At tinuturuan ni Satanas na iligaw ang mga tao dahil si Jesus ay propeta. Tandaan nyo
So, ito mga propeta ngayon sa panahon natin. Kamu kayo mga propeta na bulaan, na pare, mga ministro na Iglesia ni Cristo, ministro ng mga born again, ministro ng mga saksi ni Jehovah, at marami pang iba. Hindi ba bulaan lahat yan at iniligaw nila mga tao? So, ang udyok ni Satanas, hindi kinagat ni Jesus. Okay, hindi kinagat ni Jesus ang pagpapayaman. Dahil si Jesus, anong sabi niya sa kanyang mga apostol? Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Kaya hindi niya tinuro ng magpapabayad. O, so, misa lang, mangaral na ebanghelyo, may bayad. Si Jesus, hindi lang nangaral na ebanghelyo, nang gagamot pa, walang bayad. O ngayon naman, sa gobyerno, inuutosan ng mga tao na mag-aral na maging doktor para yumaman sila. Ang mga doktor ba ay nakakaligtas talaga? O kuro-kuro lang ang kanilang mga pagsusuri sa mga sakit? Paano yung masuri ang isang tao kung siya ay inaalihan ng demonyo? Okay. O siya ay nakakapre o nadudwende. Yan ba ay makikita sa pamamagitan ng x-ray o anuman na gamit ng doktor? Makikita ba niya yung maligno o yung kanto? Hindi niya nakikita, kaya niluloko lang ninyo ang tao. Kaya yan kayo naligaw o nagliligaw sa mga tao. So ito nakikita ng Diyos na ito, hindi raw niya kursulada. Hindi niya gusto mga nakikita na ginagawa ng tao. Lalo-lalo ng eleksyon. Tuwing mag-eleksyon at may hinirang kayo ng tao, manumpa siya sa Biblia. Ano sila sabi niya? Nanunumpa siya sa Diyos na huwag siyang gagawa ng anomalya sa kanyang paglilingkod o ang kinin ng hindi niya pag-aari. Maging tapat siya. Pag nakaupo siya, tapat ba talaga? O panluluko lang yung mga panunumpa na gano'n? Kaya tinuro ni Jesus ang isang ama namin bilang panunumpa na sundin ang loob mo. Alright. Itong ama namin na tinuro ni Jesus sa San Matthew 6:9 o 9:6. Isang ama namin na sinabi niya, manalangin na tayo ng ganito. So, itinuro ni Jesus sa matuwid. Ang mga religion ba ay nananalangin? Nananalangin din. Ang unang inatake o tinuligsa ay yung mga Katoliko. Nananalangin na patayo. Paulit-ulit. Paulit-ulit na madalangin. Sinunod ba nga tao? Basahin ko, Lolo. Sige. Yung sa panalangin na paulit-ulit. Sinunod ba ang tao ang paalala ng isang matuwid na propeta? Kagaya ni Jesus, kagaya ni Noe, kagaya ni Ezekiel, kagaya ni Jeremias, kagaya ni Isaias. Yan ang mga propeta na sinugo ng Diyos na nagturo ng matuwid. Pinagpapatay nila mga propeta yan. Kagaya ni Jesus, isang propeta, pinatay din. Sino pumatay? Noong panahon niya. Hindi ba yan ng Romano Katoliko? Roman Empire kung tawagin nyo, na sumakop sa buong daigdig. Kaya nga ang Romano mayaman na. Dahil tinuligsan ni Jesus yung ginagawa nila ng pagpapayaman, serbisyo, pagyaman. Hindi serbisyo, totoo yan. Pera lang ang ninanais. Ito lang mo sinabi ni Jesus. Saan? Sa Mateo 4 ulit. Matthew 6. Yung sa wag panalangin na paulit-ulit. Sa 6:7 na. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. O, see? Yan ang
pamumula ni Jesus sa mga palang na paulit-ulit. Ama namin, ilang beses na ama namin sa isang araw, lalo na sa presisyon, sundin namin na loob mo. Maniwala kayo na Diyos ay hindi nagigiliw sa mga ganitong mga pananalangin na paulit-ulit na hindi naman nasusunod ang kalooban ng Diyos. Yan ang tinuro ng mga taong hintil na sinabi ni Jesus. Ano yung mga hintil? Taong walang Diyos. Kamo kayong Katoliko, may Diyos ba yan? Walang Diyos yan. Kaya gumawa siya ng Diyos-Diyosan na rebulto. Kagaya ni Bukodosor. Pag hindi sumamba, mga tao sa rebulto, nagawain ko. Kaya niya, sasalang ko sa mainit na horno. Tinakot niya mga tao. Kaya mga tao, sumamba sila sa rebulto. Sino ang hindi sumamba sa rebulto nung panahon ni Bukodosor? Mga propeta ng Diyos na si Shadrach, Meshach at Abednego. Dahil nang hamon si Bukodosor, tigtignan ko kung sino ang Diyos na magliligtas sa inyo. Ibig sabihin, inamon niya itong tatlong propeta ng Diyos. Mabuti naman, hindi na sindak itong propeta. Pinabayaan sila na may atsa sa horno. Ginapos sila. Nung mainit na horno, tinapon sila sa horno. Ikinagulat din Bukodosor. Bakit nakatayo yung mga tao, hindi na nakagapos, at hindi na lang sila tatlo, kundi apat na sila. Yung isa ay kawangis ng anak ng Diyos. Yes, at sabi niya, kawangis ng anak ng Diyos. Sino yung kawangis? San Miguel. So, si San Miguel Arcangel na nagliligtas sa mga tao na tapat sa Diyos. Hindi na pinaniwala na salita na isang bulaang hari gaya ni Bukodosor. Napasambay niya mga tao sa Diyos-Diyosan. Ano kasi ito Diyos-Diyosan o rebulto? Ano sabi ni Haring David? Kahit na si Moises, sinabi niya yan noong panahon niya. May bibig, hindi makapagsalita. Awit. May kamay, hindi makahawak. May tenga, hindi makarinig. Yan ang rebulto na pinakilala ng mga bulaang propeta. Babasahin bala. Basahin. Awit 115. 1. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan. Dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. O nilalawan na ni Haring David kung ano ang kaulugan ng rebulto o pera. Ayan, may pera nyo, may lalawan na ito. Makahawak ba? Makatulong ba yung pera sa araw ng panganib? Hindi makatulong yung pera. Kaya nakita ng Diyos sa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego kay Haring Bukodosor na may Diyos na mapagliligtas sa kanila, at nakita na nga ni Haring Bukodosor. At ano sabi ni Bukodosor? So mamamayan, sambahin natin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Alright, mabuti pa si Bukodosor, nagbago. Ngayon, mga gobyerno ngayon, marami ng gobyerno. Mahigit na 10 ng presidente sa buong Pilipinas. May pagbabago ba ang panahon? Nakita ba nila ang kaligtasan? Halos taon-taon.
Sinisindak ng Diyos ang buong salibutan. Sa mamagitan ng sakit, lindol, bagyo, pero walang nasindak. Bakit? Dahil ang tinuturo ng mga bulang propeta, pangkaraniwan lang yan. Ito nangyari na lindol na nakaraan araw. Pangkaraniwan lang yan ba? Maraming namatay. Maraming namatay na tao. Maraming gusali na humiling na malapit na matumba. Eh, nangyari sa Pilipinas yun, di ba? Dumindol na malakas. Mayroong building na humiling na malapit na matumba. Noong pang unang panahon. Doon sa sa Mayon Volcan, malapit doon, mayroong isang building na humiling na, malapit na matumba, naulit yon sa panahon natin. Ngayon, noong panahon ng presidente, sino yon? Na lumindol na malakas, bumagsak yung Hyatt Hotel sa Baguio. At sa Maynila, humilig din ng isang building na mataas. O ngayon, sa panahon natin, nasampulan na ang Taiwan, bumagsak ang building, at marami ang humiling, at malapit na bumagsak. Iyan ba ay hula ni Jesus? Hula yan ni Jesus. Doon sa Matthew Ataylo, San Juan, 22:1. Yung walang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi babagsak. Dali lang. Doon lang ba yun sa dalawa lang? Pabayan mo na kung di makita. At sasabihin ko na yung sinabi ni Jesus, na walang bato na ipapatong sa isang bato na hindi ibabagsak. Ibig sabihin, lindol ang magpapabagsak sa mga tinatawag niyong mga condominium. So, nangyari na.